Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Bigla kong naalala si Jamie nung makita ko ang kanyang sulat sa aking mailbox. Matagal na ding panahon simula noong naalala ko ang pangalang ito. At nung umaga ding iyon, habang ako ay humihigop ng mainit na kape, hindi ko mapigilan na mapangiti at magunita ang aming nakaraan. Sino po ba siya? At paano kami unang nagkakilala? Sa katunayan, third year high school na ako nung una ko siyang mapansin. Habang ako ay nasa library at nakita ko siyang may nabanggang isang estudyante at lahat ng kanyang daladalang libro ay nalaglag sa sahig. Ako bilang lalaki, pakiramdam ko noong mga sandaling iyon, obligasyon kong tumulong. Nakakaya pero immature ako noon at wala pang direksyon sa buhay. At dali-dali kong inabot ang mga nagkalat na libro at binigay sa kanya. Narinig ko siyang nagpasalamat at nung nagtagpo na ang aming mga tingin na kahit sa likod ng kanyang suot na salamin, kitang-kita ko na kumikislap ang kanyang mga mata. Sakto din na bigla akong huminga ng malalim at naamoy ko ang kulon o pabango niyang gamit. Ang bango, ang tamis-tamis amuyin. Sa isip-isip ko, matapos niyang makuha ang mga libro, bigla na siyang umalis. Pero saglit kong nasulyapan ang ID niya at dito ko nalaman ang pangalan niya habang inabot ko ang mga libro. Magmula ng senaryong iyon, sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, palaging sumasagi sa isip ko ang kanyang mga mata. Perpektong hugis na mala-almond shape, ang matingkad na kulay brown niyang iris, magandang lalim ng talukap ng mata at mahabang mga pilik mata. Na sa tingin ko, bagay na bagay siya sa isang eye commercial. Dahil palagi siyang laman ng isip ko, tiningnan ko kung saan ang kanyang silid-aralan. Nasa top section siya ng senior high school at inalam ang mga bagay tungkol sa kanya. Ngunit ayaw ko namang mapagkamalang stalker, kaya ako ay nagmamasid mula sa hindi kalayuan. Teka, parang stalker din yun yung pagmamasid sa hindi kalayuan. Nakakahiyang aminin pero opo, ginawa ko po iyon. Sa isip-isip ko. Dito ko napansin na marami ang nangungutya sa kanya. May mga sadyang binubunggo siya at ilalaglag ang mga librong hawak niya. Mga salbahe, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa hindi ko na natiis, kaya naman nung nakita kong merong idinikit na sticky note sa kanyang likuran, gaya ng bruha, alembong, paberhen, duleng, banlag, naiilan lang yang mga halimbawa na nakadikit sa kanyang likuran. Sinundan ko siya at sinubukan kong tanggalin ang mga ito ng isa-isa at plano kong pasikreto ko itong gagawin. Pero, hindi naman ako ninja. Bakit mo ba ako sinusundan? Bigla niyang harap sa akin. Kasi, nautal kong sambit, sabay ipinakita ang mga sticky notes na nasa kamay ko. At nung nakita niya ang mga ito, mga leche, hindi ako tinatantanan, naiinis niyang sambit. Huwag kang mag-alala, simula ngayon ako na bahala sa'yo. Kumpiyansa kong sambit dahil nung mga sandaling iyon ang pagwawakas ng pagmamasid ko sa kanya mula sa malayo at nais kong mapalapit sa kanya. Ay, mukha nga akong stalker pero hindi talaga ako stalker. Paglalaba ng mga salitang nasa isip ko. Tiningnan niya ako ng matagal na pakiramdam ko merong libag sa mukha ko at nagsalita siya ng, "Weirdo?" Sabay nagsimulang maglakad. Napakamot lamang ako ng ulo at pumasok na naman sa isipan ko. Ako din, nawiwirduhan sa sarili ko. Magmula noon, napansin na niya ako, mapakantin, library o kahit sa hallway. Hanggang sa isang uwian habang ako ay naglalakad papuntang gate, sinalubong niya ako. "Gusto mo bang mag-quickie?" Tanong niya. Hala, hindi ko akalain na ganun siya. Pero pagkakataon ko na itong maka-score sa babae. Habang iyon ang nasa isip ko, mukha akong tangang napangiti. "Oy, gusto mo ba o hindi?" Bigla niyang tanong muli. Tumango ako at sinundan siya. Paano ba gagawin yun? Nakakahiya, wala pa akong karanasan. Napapanood ko lang iyon sa DVD ng Patago. May ideya naman ako. Hay, bahala na. Sabi kong muli sa sarili ko. Maya-maya lamang, huminto kami sa harapan ng fishball cart na may tindang kwek-kwek, fishball, kikiam, sago, gulaman. Ilang gusto mong kwek-kwek? Quickie, no? Ako ang nag-imbento niyan. Nakangiti niyang sambit. Nakakahiya.
Yung quickie para sa kanya ay quick kwek-kwek. Madaling pagkain ng kwek-kwek o merienda. Ay, ang berde ng utak ko. Kakapanood ko ito siguro. Naisip ko habang sumenyas ng 3. At yung ekspresyon sa mukha ko, halatang hindi ko maitago ang pagkadismayado at napansin niya ito. "Ba't ganyan itsura mo?" tanong niya. At biglang nanlaki ang mga mata niya. "Ay we, wag mong sabihin ibang quickie ang nasa isip mo," dagdag niya at bigla siyang tumawa ng napakalakas. Sa sobrang lakas naging halakhak na ito na parang tunog ng baboy. Hindi ko maitago ang pagkahiya. Napakiramdam ko, namumula na ang pisngi ko at ang masaklapan nito, napapaluha na siya kakatawa. Nalabis akong napahiya. "Ikain mo na lang yan, weirdo," sabi niya. "Here, have some balls." Sambit niyang muli at tumawa na naman siya ng napakalakas. At inabot sa akin ang lutong kwek-kwek. Kahit nalabis akong napahiya nung araw na iyon, nung marinig ko ang kanyang halakhak na tunog baboy, nanatiya ko na sa sarili ko na meron na akong gusto sa kanya. Magmula noon sa tuwing pagtapos ng klase, palagi kaming nagmemeryenda ng kwek-kwek. Dito ko din siya nakilala na siya ay transferee nung nakaraang taon at yung bahay na inuupahan nila ay malapit din sa subdivision kung saan ako nakatira. Hindi lang kami magkasamang kumakain ng merienda, pati sa pagpasok, pag-uwi, at pati sa weekend pagpunta sa mall para mamasyal kaming dalawa ay magkasama. Umuulan nung araw na iyon at mas malapit ang bahay ko kaysa sa kanila, kaya dito kami dumiretso dahil basang-basa na kami. Pinahiram ko siya ng damit habang ang kasambahay namin ay nilabhan ang kanyang damit. Habang nag-iintay, nandoon siya sa kwarto ko at ako naman ay naliligo. Pagpasok ko sa kwarto, nakita niya ang DVD na nakalimutan kong tanggalin sa desktop at nakita niya kung anong laman nito. Alam kong huli na, pero dali-dali ko itong tinanggal at tinago. "Kaya pala napakaberde ng utak mo, weirdo," sambit niya at saka tumawa. Gusto ko pang i-deny na hindi sa akin yung DVD na iyon, pero alam kong wala na itong saysay. At batid kong namula na naman tulad ng kamatis ang mukha ko sa labis na hiya. Nung okay na at tuyo na ang kanyang damit, bago siya umuwi, sumenya siya na ilapit ko ang mukha ko dahil may nais siyang sabihin at ginawa ko ito. "Alam mo, weirdo ka pero cute." Sambit niya sabay hinalikan ang aking pisngi. "Bye Paulo." Patalikod na siya pero hinawakan ko ang kanyang braso at agad ko siyang hinalikan sa labi. Ngumisi lang siya at ako din na kahit hindi man namin sabihin sa mga salita, pero sa kilos at ngiti mula sa aming mga mata, may gusto kami sa isa't isa. Iyon ang pagsisimula namin bilang magkasintahan. At tumagal ito ng halos ilang linggo. Hanggang sa isang araw hindi siya pumasok sa eskwelahan, ilang beses kong tinawagan ang kanyang cellphone, nag-text pero hindi niya sinasagot. Kaya nagdesisyon akong puntahan siya sa bahay nila na nakita kong may mga pulis at ibang mga tao sa barangay sa harap ng apartment nila. Nakiusisa ako at nakita ko si Jamie doon. Nagulat siya nung makita niya ako at sumigaw na, "Bakit ka nandito? Umalis ka na!" At makalipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya na siya ay lilipat na ng bahay at paaralan dahil natagpuan sila ng kanyang ama na ilang beses na nilang tinakasan ng kanyang ina. At sinabi niya din na mag-iingat ako palagi. At bago pa man ako makasagot kung nasaan siya, ibinabana niya ang tawag. Ganito pala ang pagiging heartbroken. Para akong zombie, naglalakad na wala sa wisyo, na walang pakialam sa mundo. Kahit ang mga katropa ko, hindi ako makausap ng maayos. At nalalapit na din ang panahon na makakatapos ako ng sekundarya, ngunit pati pag-aaral sa kolehiyo, wala akong plano. Akala ko naka-move on na ako, pero nung binanggit ng isa kong katropa na may ate sa nasabing universidad na nakita niya si Jamie na nag-aaral doon, nabuhayan akong bigla, ginanahan at nais ko din mag-aral sa kolehiyong pinapasukan ni Jamie. Dahil hindi ako magaling sa sipnayan, sa wikang Ingles o iba pang asignatura, kaya naman naisip ko na maging isang atleta. Ang nasabing universidad ay mayroong basketball team. Matangkad naman ako, at magsanay tiyak kong makakapasok ako, na parang may bumbilyang umilaw sa isip ko at gusto kong maging athlete, yan ang pangarap ko. Salamat Jamie at magkikita tayong muli, sabi ko sa sarili ko. At dahil malaki ang universidad, alam kong hindi ko kaagad siya makikita, kaya ang plano ko,
bisitahin ang malapit na fishbowl stand o cart at panigurado ako makikita ko si Jamie doon. Hindi nga ako nagkamali dahil yung pang-apat na tindahan, nakita ko siyang nakaupo doon at kumakain. Nagagalak ako, yung lakad ko, pabilis na ng pabilis na tila ba patakbo na ako nang biglang may umupong lalaki sa tabi niya at sinubuan niya ito ng kwek-kwek. Ako ay biglang napahinto at base sa kilos nilang dalawa, sila ay magkasintahan. Bigla akong nanlumo na tila ba nawalan ako ng 1,000 sa bulsa na iyon na lang ang natitira kong salapi. Sabay, oo nga no, bakit ba hindi ko naisip na kung may nobyo na siya? Ang tanga ko, si isip-isip ko. Yung sugat sa puso ko, tila ba gumaling ng panandalian at dumugo itong muli. Itinoon ko ang atensyon ko sa pagsali sa varsity team. Mula sa pag-iensayo, training at aral, ako ay naging abala at pansamantalang nakalimutan siya. Noong unang tryout ko, hindi ako nakasama pero dahil sa dedikasyong ito, nung sophomore na ako, nakasama ako na napili bilang parte ng nasabing team. At ang unang laro ko, dito ako napansin ni Jamie na nakita niya akong naglalaro. Small world, nice to see you again, sambit niya nang nakangiti. At ako ay tumangulang at nagpaalam kaagad. Marami akong gustong sabihin pero hindi ko mapigilang magselos lalo na nakikita ko ang nobyo niyang hawak ang kamay niya. Nagkaroon naman ako ng ilang mga nobya pero hindi din ito nagtagal. Akala ko kapag nagkaroon ako ng iba, makakalimutan ko siya. Pero nung mga panahong iyon, hindi ko magawang bitawan ang pag-asang balang araw na magiging kami muli. Hanggang isang araw habang ako ay nasa mall, nakita ko ang nobyo niyang may kaakbay na ibang babae. Nagparaya ako tapos ganyan lang ang gagawin mo kay Jamie. Sa isip-isip ko. At ang sumunod na nangyari, lumilipad na ang kamao ko sa kanyang muka. Salamat Paulo, wika ni Jamie. At nung gabing ding iyon, sinamahan ko siyang uminom ng alak. Ilang beses niyang pinagmumura ang dati niyang nobyo. Hanggang sa ako din ay malasing. At nagising na lang na wala akong saplot maliban sa salawal. At mag-isa sa loob ng kwarto ng isang motel. Hindi ko maalala ang nangyari pero paglabas ko, sinisingil ako ng extra dahil yung kasama kong babae ay umalis na. Bumili ng sabong panglaba dahil nung pagpasok ko daw sa kwarto, ako ay labis na sumuka. At si Jamie ang naglaban ng damit kong nakasampay at nilinis din ang mga suka sa muka at katawan ko. Ay, isa na namang nakakahiyang sitwasyon. Sa isip-isip ko. Dito muli nagsimula ang aming pagiging malapit hanggang sa kami ay naging opisyal muling magkasintahan. Siya ay abala sa kanyang nalalapit na graduation at ako naman ay abala sa mga laro ng aming team. Naging abala din siya sa pagsusulit para maging isang lisensyadong interior designer. Ako naman, abala na marating ang aking pangarap na makapasok bilang isang profesional na basketball player ng ating bansa. Sa totoo lang, ang hirap pagsabayin ang paglalaro at pag-aaral. Pero dahil ayaw kong mabigo, lalo na nakapasa si Jamie at nagtatrabaho na ito, nais ko ding merong mapatunayan. Sa mga bawat laro ko, nandoon si Jamie. Nagchi-cheer sa akin, kaya bala ko siyang sorpresahin sa kanyang kaarawan isang araw bago ang aking laro. Papunta ako sa lugar kung saan kami magkikita nang biglang boom! Ang sasakyang minamaneho ko ay umiikot ng 360s at nagkamalay ako sa ospital. Nakita ko siyang umiiyak at sinabing ayos lang ako pero hindi ko maiwasang malungkot dahil ang larong iyon ang magiging daan sana para ako ay makasali sa draft ng mga PBA players. Ilang buwan na kailangan itong nakasimento ang aking binti at hindi lang iyan, pati ang balikat ko ay nagtamo din ng injury. Makalipas ang panahon kahit na nakakalakad o nakakatakbo ako, pero yung injury ko sa balikat sa tuwing itataas ko ay meron akong nararamdaman paminsan-minsan na sharp pain na biglang pumipigil sa akin para i-shoot ang bola ng maayos sa ring. Dahil dito, hindi ako makapaglaro ng maayos na nagdulot sa akin ng labis na kalungkutan. Ang totoo niyan, nagsimula na akong maging bugnutin, mainitin ang ulo, lalo na kapag kasama ko ang mga kaibigan ko na mga merong mga magandang trabaho. Nag-uusap sa kanilang susunod na plano. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit at nagpalala pa nito
Nung nalaman kong nirekomenda si Jamie ng kanyang kumpanya na magpunta sa ibang bansa para doon magtrabaho, natatagal ng 2 hanggang 4 na taon. Pakiramdam ko na ako ay napag-iiwanan, kaya naman sa bawat araw na lumilipas, nilalamon ako nito at hindi ko masabi ang totoo kay Jamie dahil kahit na itago ko ito o itanggi, parang siya ang sinisisi ko sa nangyari. Napansin ito ng tropa ko at tinanong kung ano ang bumabagabag sa isipan ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako nakapagpreno at nagbahagi sa tropa ko. Nalulungkot ako dahil ayaw ko mang aminin pero parang may panghihinayang at pagsisisi akong nararamdaman. Naisip ko minsan, paano kung hindi ko sinundan si Jamie ng school? Paano kung hindi ko nakita yung dati niyang nobyo sa mall? Paano kung hindi kami naging kami? At hindi ako nagplano sa kanyang birthday nung araw na iyon. Sa tingin ko, naglalaro pa din ako at hindi ito nangyari. Nagsisisi ka? Nanghihinayang? Bigla kong narinig ang boses ni Jamie sa likuran na hindi ko inaasahang maririnig niya ang bagay na iyon. Iyan pala ang hindi mo masabi sa akin. Akala ko iba ka, pero katulad ka din ni Papa na sa oras ng kagipitan, problema, wala siyang ibang sinisisi kundi si Mama. Wika niya sabay siyang umalis. Makaraan ng ilang araw, nag-usap kaming muli. Dito ilang beses akong humingi ng paumanhin na pinagsisisihan ko ang mga sinabi ko. Hindi ako makalimot o mapagpatawad. Pero ang katotohanang pumasok ito sa isip mo o naisip mo ito, hindi ko maiwasang mag-alala. Siguro panahon na para mag-break tayo at tinanggap ko ang offer ng boss ko na pumunta sa ibang bansa. Wika niya. Sige, okay lang. Basta iintayin kita. Huwag lang tayong mag-break. Sorry, sagot ko. Buo na ang desisyon ko. Sorry, Paulo. Sabi niya at biglang binitawan ang aking kamay. I wish you good luck at sana matagpuan mo ang bagay na magpapasaya sa'yo. Iyon na ang huli naming pagkikita mula noon bago siya umalis papuntang ibang bansa. Imbes na magmukmok, nag-isip ako na pwede kong gawin hanggang sa sumama ako sa probinsya at doon meron akong nakitang liga ng mga bata. Kasama nito ang pinsan ng kaibigan ko sa larong iyon at doon nagsisisigaw ako ng mga defense tactics sa mga bata at dito ako nagka-ideya na pasukin ang larangan ng coach. Lumipas ang mga taon, isa na akong high school basketball coach at paminsan-minsan naglalaro pa din ako sa mga liga dahil hindi ko pa rin maalis ang hilig ko sa larong ito. Kasabayan nito, tumutulong-tulong ako sa negosyo ng aking ama, kaya naman umayos o naiayos ko ang buhay ko. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag kay Jamie kung pwede kaming magkita. Kumusta ka? Sambit niya. Sumagot naman ako na ayos lang at ibinahagi din niya sa akin na ikakasal na siya. Nanais niyang siya mismo ang magsabi sa akin dahil isa ako sa kanyang matalik na kaibigan. Nagbiro pa ako na wag niya akong kalimutang bigyan ng imbitasyon. At tinotoo nga niya at pinadalhan nito. Nung makita ko ang kanyang pangalan, hindi ko mapigilang mapaluha dahil may kirot pa din sa dibdib ko na siya nga ang pinakamamahal kong babae. Tinawagan ko siya at nagdesisyon din akong tuldukan ang nararamdaman ko sa kanya na mag-move on, na magkaroon kami o para sa akin ng closure. Jamie, hindi ko naisip noon pero kung saan ako ngayon, ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng pangarap sa buhay. Imbes na magpasalamat, pero sinisi pa kita. Kaya humihingi ako ulit ng patawad. At salamat naging bahagi ka ng buhay ko. Masaya ako na natagpuan mo na ang lalaking magpapasaya sa'yo habang buhay. Wika ko. Ako din, gusto ko din magpasalamat sa lahat na nariyan ka sa tabi ko sa oras na malungkot ako, may problema ako. At masaya din ako para sa'yo dahil nahanap mo na ang bagay na para sa'yo. Thank you, Paulo. Sabi niya. Nagdesisyon pa rin akong magpunta ng kanyang kasal kahit na ilang beses akong pinigilan ng mga kaibigan ko na wag nang pumunta. Habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad papuntang altar, mapait na matamis ang aking nararamdaman na hindi man kami ang nagkatuluyan pero maayos namin itong tinapos.
Sa wakas, ang puso ko ay naghilom. At sa susunod na magkaroon ako ng relasyon, mas matalino, mas maayos at mas matured na ako sa pagkakataong ito. Na napapanahon na para buksan ko naman sa iba ang puso ko upang ako naman ang makahanap ng sarili kong kaligayahan. Pangalawang video. Bago ko nakilala si Flor de Lisa, ako ay byudo na. Ang dating misis ko ay yumao dahil sa sakit at ang aking isang anak na babae naman ay naulila sa kanyang ina. Subalit, maging siya ay iniwan din ako. Pero bago siya umalis, may sinabi siya sa akin na kanyang lihim na maraming taon niyang itinago at natuklasan ko lamang ito nung bago siya lumisan. Mga 1 o 2 taon matapos kong mabyudo, nagkaroon ako ng isang karelasyon. Ngunit hindi din ito nagtagal. Sa kadahilanang, hindi pa ako handa na pumasok muli sa isang malalim at seryosong relasyon. Marahil hindi pa naghihilom ang nagluluksa kong puso. O marahil ayaw kong humarap sa panibagong relasyon at magbunga ito ng bagong supling. Kahit na pumasok ako sa isang relasyon, diretso ko itong sinabi sa kanila na hindi ko intensyon na magkaroon muli ng bagong anak, na magkaroon ng kapatid ang anak ko. Ang rason sa likod ng desisyong ito dahil ang anak kong babae ay mayroong kapansanan. Natuklasan namin na siya ay mayroong cerebral palsy nung siya ay 3 taong gulang. Kailangan niyang magsuot ng leg braces at crutches para lang makapaglakad ito. Sumagi din sa isip ko na marahil ito ay namamana o mayroong problema sa akin kaya nagkaganoon ang aking anak. Isa pa, ayaw ko ding isipin o makaramdam ang anak ko na inabandona ko na siya. At dahil ang dating karelasyon ko ay hindi sang-ayon dito, kami ay naghiwalay. Kaya naman hindi ko ito pinagtuunan ng pansin. Mas inuna ko ang pangangailangan ng anak ko, kailangan niyang magpatuloy sa therapy, mga gamot at iba pa. Hanggang sa kinailangan kong kumuha ng bagong mag-aalaga sa aking anak kapag may biyahe ako. Wala siyang makakasama, wala ding mag-aalaga sa kanya at dito ko nakilala si Flor de Lisa. Nasa mahigit na 30 anyos na ito, na bagay na isa sa mga nais ko dahil sa tingin ko ang mga ganitong edad ay mas maganda silang magtrabaho, lalo na ang pag-aalaga ng bata. Isa pa, may karanasan din si Flor de Lisa na maging caregiver sa kanilang probinsya, kaya batid kong ang kanyang pagpapasiyensya ay mahaba at alam kong magagawa niya ang kanyang tungkulin ng maayos. "Hello po sir," bati niya sa akin. "Hello, ito pala si Mylene." Sambit ko ng nakangiti. Ngumiti si Flor de Lisa at ganoon din ang aking anak. Patapos noon, itinuro ko kung saan siya matutulog at mga gagawin niya. Maganda at maayos ang kanyang trabaho. Napansin ko din siya ay mahilig magpatawa. Marahil napansin niyang malungkot ang aking anak. Magmula kasi nung siya ay maulila sa ina, ang aura nito palaging kulay asul, malungkot at hindi ngumingiti. Pero nung dumating si Flor sa bahay namin, ang aura niya ay gumanda. Hanggang isang gabi umuwi ako ng madaling araw galing sa trabaho. Nananakit ang balikat ko sa pagod, pati na din ang ulo. Umabot kasi ng hindi lalagpas ng 11 oras ang pagbiyahe ko sa isang araw. Tapos, nagpahinga ng hindi bababa sa 16 na oras. At pagkatapos, kinailangan kong bumiyahing muli. Ito ang ibinigay sa aking flight schedule sa loob ng 5 araw kong duty. Kaya naman, nung pag-uwi ko, pagod na pagod ako sa trabaho. Nung pagdating ko sa bahay, merong nakahandang tsaa. "Sir, ito po yung tsaa para po makabawas sa stress at pagod," wika ni Flor. At inilapag ang tasa sa side table. Umalis ito at pagbalik, dala-dala na niya ang tsinelas na gamit ko na pambahay at bimpong basa na mainit-init pa. "Sir, eto po yung bimpo para po sa batok at balikat." Malumanay niyang sambit. Napatingin ako dahil hindi ko mapigilang magtaka. Nagpaparelease po ito ng tensyon sa balikat at nakakatulong din po ito makapag-relax. Iyon po kasi ang madalas kong ginagawa noon kapag si tatay galing sa palayan. Dagdag nito, "Paano mo nalamang masakit ang balikat ko?" Tanong ko. Kasi sir, nakita ko po kayo kanina pababa ng taxi. Nung bubuksan ko po yung gate, minamasahin niyo po yung leeg at balikat po niyo." Sagot niya.
Ganun ba? Salamat. Sagot ko. Kung wala na po kayong iuutos, matutulog na po ulit ako, wika niya. Tumango ako at siya ay bumalik na sa kanyang kwarto. Habang ako ay nakaupo sa reclining chair at inilipat ang maligamgam na bimpo sa aking muka, naramdaman ko ang pagkabawas ng aking tensyon sa katawan. Pero ang tingin ko kay Flor na hindi ko mapigilang magtaka dahil ang kilos niya ay kaparehong asikaso noong nabubuhay pa ang misis ko. Sa tuwing darating kasi ako sa bahay ng alanganing oras, unang gagawin niya, bibigyan din niya ako ng tsaa. Pagkatapos ay papalitan niya ang sapatos ko ng pambahay na tsinelas. At imbes na bimpo, dediretso niyang imamasahe ang aking leeg at balikat. Sa totoo lang, ayaw ko mang aminin, pero bigla kong na-miss ang ganoong klaseng alaga na hinahanap ko. Nakalimutan ko na ang pakiramdam nito hanggang sa nung mga sandaling iyon. Sa ilang linggo niyang pananatili sa aming tahanan, gaya ng nasabi ko, napatawan niya si Maylene at ako naman ay inasikaso din niya kahit hindi naman niya iyon trabaho. Hindi ko maiwasang maobserbahan siya sa mga kilos niya nung kinabukasang iyon dahil normal at natural lamang ang mga kilos niya na sa tingin ko ako lamang ang nagbigay ng mali siya. Hanggang sa naulit itong muli. Ang trabaho ko kasi ay piloto, kaya naman ang oras ng pasok ko sa trabaho ay minsan 3 araw, minsan 1 linggo, minsan 1 araw lang. Hindi ito pare-pareho, pero sa tuwing ako ay umuuwi ng madaling araw o alanganing oras, si Flor ay hindi nagbago sa kanyang pag-asikaso sa akin. Kada uuwi ako, nakahanda na yung tsinelas kong pambahay, may tsaa at may bimpong mainit-init. At ako naman, nung pangatlong beses na nangyari ito, kapag ako ay uuwi, palagi na akong nakakaramdam ng sabik. Gusto kong tikman ang mainit na tsaa at ilagay ang bimpong iyon sa aking muka habang ako ay nakaupo sa reclining chair bago ako tuluyang lumipat sa aking kwarto at matulog. Hindi ko napansin kung kailan nagsimula, pero sa tingin ko nagkaroon na ako ng gusto sa kanya. Hindi ko mapigilang madyahe nung bumiyahe ako sa bansang France. Bumili ako ng isang tsokolate bilang pasalubong. Pag-uwi ko, "Sir, eto na po pala yung tsaa nyo at nakalagay na din po sa side table yung bimpo," sambit niya. At bago siya muling matulog, "Flor, yung paper bag na white, para sa'yo yan." Bigla kong sambit. Napatigil ito at pagharap sa akin. Hindi saya ang kanyang reaksyon, kundi gulat. Kaya naman bigla akong nadyahe. Gusto ko lang magpasalamat dahil sa pag-aalaga mo kay Maylene." Bigla akong sambit. "Wala po yun, sir. Pero salamat po." Sambit niya at kinuha yung paper bag. Nung pagbalik niya sa kwarto, hindi ko mapigilan ng ngumiti dahil pakiramdam ko bumalik ako sa pagkabata. Pati sa panaginip, nandoon din si Flor. Kami ay naglalakad sa isang dalampasigan na magkahawak ang kamay. At nung pagising ko, dahil sa napakagandang panaginip, ang ganda ng mood ko na maging si Maylene ay napansin nito. "Daddy, good mood ka ngayon sambit nito. "Oo anak," sagot ko. "Bakit daddy?" bigla niyang tanong. "Anak, wag mo nang basagin, minsanan lang to." Pabiro kong sagot. Noong araw na ding iyon, naihatid ko si Maylene sa bahay ng kanyang lola dahil sila ay mamamasyal ng ilang araw. At ako naman ay nakatanggap ng tawag dahil kulang ng piloto nung araw na iyon, habang si Flor ay naiwan sa bahay. Inaasahan ko na mas mahabang oras ang gugugulin ko sa trabaho, pero napaaga ito dahil yung mga kasamahan kong piloto naman ang pumalit sa aming grupo. Nag-aagaw pa lamang ang liwanag at dilim nung makarating ako sa bahay, nang meron na akong nadatnang may nakahaing pagkain sa mesa. "Tamang-tama po ang dating nyo, kakahain ko lang po," wika niya. Oo nga, nakita ko nakahain ka na," sagot ko. "Kain na po kayo," sambit niya at nagtungo sa kusina. Pag-upo ko, hindi ko mapigilang malungkot dahil ako lang mag-isa sa mesa. Kaya naman inimbitahan ko siya na sabayan ako dahil ang anak ko ay nasa pasyalan pa. Kasabayan nito,
Sa ilang buwan na niyang nagtatrabaho, ngayon ko lang napansin ang kanyang magandang ngiti, ang kanyang boses na malambing na tila ba ako ay sadyang nahuhulog na sa kanya. Hindi lang yan, masarap din siyang magluto na madalas kong hinahanap sa tuwing bumabiyahe ako. Matapos naming maghapunan, ako ay uminom ng alak at nanood ng TV. Inaya ko din si Flor kung nais niyang manood ng pelikula at siya ay umupo sa maliit na sofa. Habang nasa kalagitnaan ng pelikula, naramdaman ko nang may tama ng alkohol ang aking katawan at bigla kong nasabi na, "Flor, gusto kita." Hindi ko alam pero pakiramdam ko para akong totoy na nakaramdam ng matinding hiya. Yung tipong nalaman ng crush ko na may gusto ako sa kanya. Ang inaasahan kong reaksyon niya ay magugulat o para bang magbablush siya. Pero siya ay natawa at sinabing, "Sir, mukhang wala na ho kayo sa wisyo." Nung pagkarinig ko nun, mas lalo akong nakaramdam ng hiya dahil sa tingin ko, busted na kaagad. Pero naisip ko, hindi na katulad ng kabataan ko ang panahong ito. May edad na ako. Mas magandang maging totoo kaysa ang magpakatorpe ako. Kaya naman umupo ako ng maayos, huminga ng malalim at sinabing, "Flor, seryoso ako. Gusto kita." Sabay tumitig sa kanya. Dito na nawala ang tawa niya at napatitig din siya sa akin. Dala ng alak sa katawan, natagpuan ko na lang ang sarili ko na lumapit sa kanya. At siya ay hinagkan. Inilayo ko ng kaunti ang aking muka upang tingnan ang kanyang reaksyon. Pero nakita ko na hindi siya tumutol at itinuloy ko ito. Nung gabing ding iyon, may nangyari sa amin. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsimula na ang aming relasyon at ako ay naging tapat din sa kanya. Ibinahagi ko sa kanya ang nais ko na ayaw ko ng mag-anak, na kung ikasal man kami sa hinaharap, hinding-hindi magbabago ang pananaw ko dito. Buo na ang loob ko at ayaw kong madismaya sa akin ng anak ko, lalo na sa kalagayan niya. Sa simula pa lang, nais ko na sa isang relasyon na tapat, kaya nasabi ko ang nais ko kung handa ba siyang pasukin ang relasyong ito. Batid kong hindi mo kaagad masasagot kung ano ang nais mo. Pero maaari itong magbago sa hinaharap, lalo na ang mga kababaihan ay nais magkaroon ng sariling anak. Pero Flor, hindi ko ito magagawa lalo na sa kalagayan ni Mylene. Sana maintindihan mo ako. Sambit ko. "Opo sir, naintindihan ko po." Sagot niya. "Sir?" Sambit ko. "Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko." Dagdag ko at nakita ko siyang tumango. "Naintindihan ko po ang punto niyo. Maging ako ay may edad na rin. At nais ko rin maranasan na may magmahal sa akin. At kung ganitong paraan mo po maipapakita, walang magiging problema sa akin dahil tanggap ko ito. Ang pinakamahalaga, ikaw ay mamahalin mo din ako ng buong puso. At kung iyon nga ang nais o nararamdaman mo, mapayag ako sa kondisyon mo para sa ating relasyon." Paliwanag ni Flor. Walang kasing galak ang puso ko nung sinabi niya iyon. At natanong ko siya kung kailan nagsimula siyang nagkaroon ng gusto sa akin. Sinabi niya nung unang bigay ko sa kanya ng tsokolate at matapos nito, nasundan pa ito. Bukod dito, nahalata din niyang madalas akong tumingin sa kanya, kaya naman nagkaroon siya ng suspetsa at pinatunayan ko lamang ito nung inamin ko ang nararamdaman ko sa kanya. Kasabayan din ito, hindi ko rin pinatagal at ipinaalam ko din sa anak ko ang tungkol sa aming relasyon. Ayaw ko din na magkaroon ng ilangan at nagpapasalamat naman ako dahil nung sinabi ko sa kanya ang tungkol dito, "Masaya ako para sa'yo, Daddy," sabi ni Mylene sa akin. Sa mga lumipas na panahon, naging maayos ang aming pagsasama. Para na kaming isang pamilya sa loob ng bahay. Si Flor, mas maasikaso pa siya sa aming mag-ama. Nakita ko din ang kanyang mga magulang nung lumuwas ng Maynila, isang beses nung kaarawan ng kanyang ina. Napag-alaman ko din na sila ay 4 na magkakapatid, pero isa sa mga kapatid niya ay yumao na, kaya 3 na lamang sila. Siya ang pangalawa sa magkakapatid, at ang mga kapatid niya ay meron na ding sariling mga pamilya, meron na ding kanya-kanyang buhay.
Masasabi kong siya ay aking pangalawang misis nung nagsimula na kaming magsama sa kwarto at nag-live-in. Nais ko din siyang bigyan ng mga magagandang regalong damit o mga gamit, pero siya ay simple lamang. Simple manamit, simple mag-ayos, at simple din itong mag-makeup. Palagi niyang sinasabi na mas maigi na mag-ipon dahil ang trabaho ko ay delikado at mas mainam na handa lalo na sa kalagayan ng anak ko na kailangan ng gamot ay hindi mapuputol. Sa mga lumipas na panahon, naipapasyal ko din siya sa ibang lugar at naipakita ko sa kanya kung saan ako nagtatrabaho. Yung nakita niya ang himpapawid, ang kanyang ngiti ay parang bata sa galak at bumulong pa sa akin na salamat. Matapos ang 2 taon naming nagsasama, nagdesisyon akong pakasalan siya. At ang nais niya lamang ay simpleng kasalan na dinaluhan ng aming parehong mga magulang at ng isa niyang kapatid. Gusto kong maramdaman niya na tunay at labis ang pagmamahal ko sa kanya sa pamamagitan na gawing legal ang aming pagsasama. At isa pa, napanaginipan ko din siya na nakasuot ng trahe de boda na tila ba nakakuha ako ng pahintulot na pwede akong magpakasal muli. Matapos ang ilang araw naming kasal, dito din ako nagdesisyon na kumuha ng kasambahay. Ayaw kong isipin niya na pinakasalan ko siya o nagsama kami para gawin siyang ulila. At nung sinabi ko ito sa kanya, meron daw siyang kakilala sa probinsya na maaari niyang makuha, kaya sumang-ayon ako at ipinagkatiwala ko din sa kanya ang pagkuha ng kasambahay. Dumating ang bagong kasambahay matapos ng ilang linggo. Siya ay isang dalagitang nagngangalang Sara, nakakatapos lamang ng sekundarya. Mabait at masunurin naman siya base sa obserbasyon ko. At ang isa pang napansin ko na komportable at magkasundo din sila ni Mylene. Batid kong hindi naman nalalayo ang kanilang edad, pero nakikita kong mas masayahin siya, mas may gana, at palagi silang nagkukwentuhan sa tuwing tapos na siyang magtrabaho o wala na siyang gagawin. Nakikita ko din silang dalawa kapag wala akong trabaho na nagbabasa sila ng libro sa hardin. Kung minsan naman ay sila ay nagbubungis-ngisan, nanonood ng pelikula na tila ba nakatagpo siya ng bagong kaibigan na nakatulong ang pagdating ni Flor at Sarah para sa paghilom ng sugat sa puso ni Mylene nung maulila. Nagdaan ang panahon. Mahal, ano sa tingin mo? Pag-aralin natin si Sarah. Pwede natin bawasin ang kanyang sahod kapalit nito. Nasasayangan kasi ako dahil ang bata pa niya na mabigyan siya ng pagkakataon na gumanda din ang kanyang buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Ano sa tingin mo? Mungkahi ni Flor. Wala namang problema sa akin pero hindi ka ba mahihirapan sa gawaing bahay? Tanong ko. Kaya ko pa naman at saka tutulungan din naman niya ako kapag tapos na siya sa klase niya. Sambit nito. Naisip ko din na maganda din ang makatulong sa kapwa, kaya hindi ako tumutol. Ang eskwelahan na pinasukan ni Sarah ay isa sa mga pampublikong universidad sa ating bansa na mayroong pinakamababang matrikula at eskwelahan ng mga matatalino. Sa totoo lang, yung sahod ni Sarah sa amin, kayang-kaya niyang bayaran ang matrikula niya at may sobra pa itong pwede niyang ipambaon. Kaya naisip ko din na, oo nga, sayang ang kanyang talino, mas magandang matulungan siya at mabigyan ng pag-asang mangarap at matupad ito. Sa paglipas ng panahon, matiwasay ang aming buhay hanggang sa nagkaroon ng sakit si Flor. Ang akala niyang simpleng sakit lamang ng ulo na may kasamang panlalabo ng mata na madalas niyang nararamdaman. Iyon pala, may tumubong tumor o ang diagnose sa kanya na glioblastoma sa kanyang utak. At napag-alaman din namin ang ganitong klase ng tumor ay mahirap tanggalin at ang tsansang mabuhay ay hindi lalagpas ng 1.5 taon. Labis ang aking pighati. Pakiramdam ko, pangalawang beses na itong nangyari sa akin na maging siya ay iiwanan din ako ng mas maaga. Na yung mga plano kong gawin o nais ko pang gawin, hindi ko na magagawa dahil sa karamdaman niya. Ngunit wala akong magawa kundi tanggapin ang aming kapalaran. Kahit na nagpapagamot kami, ang cancer cells na ito ay isang agresibo at mabilis kumalat. Tumagal lamang siya ng 1 taon.
Sa kanyang mga huling sandali, dito siya may sinabi sa akin, A Pinoy Cafe Mahal, Story. patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa'yo. Kung ano man yun, baka maliit lang na bagay, okay lang. Sagot ko, hindi ko na kaya pang itago. At labis akong nakokonsensya sa ginawa ko. Hindi ko magawang masabi o maamin noon dahil pakiramdam ko, kapag nagsabi ako sa'yo ng totoo, maaaring paalisin mo ako. Lalo na nung sinabi mong ayaw mo nang magkaanak. Pero, si Sarah ay anak ko. Anak ko siya sa pagkadalaga, wika niya, at nagsimula na siyang umiyak. Ano? Sa isip-isip ko, nais kong magalit. Nais kong sumigaw, pero nung mga sandaling iyon hindi ko magawa. Hindi ko kayang makipag-away sa kanya, lalo na ganoon pa ang kanyang sitwasyon. Nakahiga siya sa kama ng ospital, naubos ang buhok, nangangayayat, at ang masakla pa dito, batid kong hindi na din siya magtatagal. Nagahalong emosyon, galit, kanulo, at kalungkutan, pero iisang emosyon ang nangingibabaw sa akin ng mga sandaling iyon. At iyon ay ang aking pagmamahal sa kanya. Kaya mas pinili kong hindi umimik. Patawarin mo ako, pero nais ko sanang humingi sa iyo ng pabor na kahit wala na ako, kung maaring patapusin mo lang siya ng pag-aaral sa kolehiyo upang sa ganon, meron naman siyang magandang buhay. At kung hindi mo ito magagawa dahil hindi mo ako mapatawad, maiintindihan ko din. Pero kung ano man ang mapagdesisyonan mo, irerespeto ko ito. Nakikiusap din ako na sabihin mo lang kay Sarah ang totoo kapag nakapagdesisyon ka na. Dahil kung malaman niya agad, baka bigla itong umalis at ayaw kong mangyari iyon. Humihingi ako muli sa iyo ng tawad, mahal ko. Dagdag niya. Hindi ako makasagot kaagad. Nag-iisip pa ako ng isasagot sa kanya. Okay, pag-iisipan ko. Sa ngayon, wag mo na munang alalahanin ang mga ganitong bagay. Ang importante, magpalakas ka. Sagot ko, sabay hinalikan ko siya sa pisngi. Ngunit nung gabing iyon habang siya ay natutulog, tuluyan na siyang hindi gumising. Hindi ko man lang siya nasagot, bigla na lang siyang lumisan. Nung lamay at libing, hindi ko mapigilan na mapatingin sa kanya, sa bandang likuran, at doon siya nakaupo na tahimik na umiiyak. Pakiramdam ko, ang sama ko dahil hindi ko man lang masabi na dito ka umupo kasi nanay mo din siya. Hindi ko din masabi ang totoo dahil baka bigla din itong lumayas. Lalo na si Mylene na labis ding nagluluksa sa pagkawala ni Flor na ayaw ko pang madagdagan ang pagdurusang ito. At ang puso ko ay muling dumudugo dahil sa pangalawang pagkakataon, ang misis ko ay iniwan akong muli. Habang ako ay nasa sala, tulala, nalilito at may matinding dilema hanggang sa meron akong naramdamang kamay sa aking balikat. Si Mylene na ngayon ay dalagita na rin. Dad, what's wrong? Tanong nito. It's alright, you can tell me. Dagdag nito. At dahil kailangan kong ilabas ang saloobin ko, ibinahagi ko sa kanya ang sekretong natuklasan ko. Sa totoo lang, I don't know what to do. Dagdag ko. Dad? Ako din. I need to confess. Kaya nung nakita kitang nakaupo, sa tingin ko it's time na. Sagot nito, I know about Sarah from the moment she came. Sabi niya, hindi niya intensyon na magsinungaling sa akin. Pero hindi ito alam ni Mama Flor na alam ko. Sinabi din ni Sarah ito dahil kung hindi ako komportable sa sitwasyon, nasa sa akin na ito kung isisiwalat ko at handa siyang tanggapin kung ano man ang desisyon ko at desisyon mo sa oras na sabihin ko ang totoo. I am sorry for keeping a secret, Dad. But for me, she is really nice. Like I found my sister. I consider her as a family. Mama Flor and Ate Sarah, they were both nice, fun, and loving people. I know you have a good heart. You will make the right decision. Wika ni Mylene. Matapos kong marinig ito, hindi ko mapigilang magalit, madismaya, malungkot, dahil pati ang anak ko ay naglihim din sa akin. May parte kasi sa puso ko na
Hindi ko matanggap ang pagsisinungaling. Para akong sinaksak sa likuran, hindi ko kaagad matanggap ang sitwasyon. Kaya dito na ako magulgol upang ilabas ang hirap at ang sikip ng dibdib ko. Sa kabilang banda, ang anak ko matagal nang alam ang sitwasyon. Kaya pala nagkasundo silang dalawa. Sa palagay ko, hindi man madali pero mas maigi na tuparin ko ang pangako ko na patatapusin si Sarah para kay Flor. At kung papaalisin ko naman si Sarah, baka si Miley naman ang masaktan, lalo na sa sitwasyon namin. Kayo po, ano po ang opinion nyo? Wala pa po akong maisip na malinaw na gagawin. Pero iisa lang ang alam ko, na lahat ng ito ay lilipas din sa tamang oras at panahon. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!